Hello at welcome back sa ating channel. This is Mr. Meken at sa video to ay i-review na natin ang chapter 164 up to 165 kung saan matutunghayan na natin ang paghaharap ni Higuruma at ni Yuji. Kaya wag natin patatagalin pa, let's go! Counting recap muna, sa nakaraang episode ay nakita natin kung papaano tinalo ni Yuji si Haba na sa kalaunan ay tinulungan naman ng ating bida na lalaking nagngangalang Rin Amay para gabayan ito sa kinaroroonan ni Higuruma. Samantalang si Megumi naman ay tinaydor ni Remy at ang napuntahan ni Megumi ay hindi si Higuruma kundi ang lalaking nagngangalang Reggie. At sa pagpapatuloy ay sisimulan na natin sa kung saan pipilitin ngayon ni Eugene kunin ang 100 points ni Higuruma. Sa unang eksena ng chapter ay makikita natin parehong naghahanda si Higuruma at Yuji. Maya pa habang naghahanda si Yuji sa kung anong klaseng atake ang gagawin ni Higuruma ay biglang nag-activate si Higuruma ng domain expansion na may pangalang Deadly Sentencing. Subalit habang papabuo pa ang domain expansion ni Higuruma ay biglang mabilis na kumilos si Yuji para atakihin si Higuruma bago pa man ma-fully activated ang kanyang domain. Ngunit nang sisipain na sana ni Yuji si Higuruma ay laking gulat niya nang biglang pumigil ang kanyang atake at hindi nakaabot kay Higuruma. At sinabihan siya rito ni Higuruma na ang kanya umanong domain ay hindi naghihintulot ng karahasan sa kahit sinong individual na nasasakupan nito pati ang user. At bigla na lang bumalik si Yuji sa kanyang pwesto kanina. Maya pa inutusan ni Higuruma ang nasa kanyang likod na sabing, "Judgment, simulan mo na." Wika naman ng Judgment na noong July 16, 2017 si Yuji raw ay under suspicion dahil sa pumasok raw ito sa loob ng Maji Vegas Pachinko Parlor sa Sendai City, Miyagi Prefecture kahit under 18 years old pa raw siya nito noon. Na marinig ito ni Yuji, nagtataka siya kung ano ba ang pinagsasabi nitong Judgment. Subalit napagtanto niya rin na nakapasok nga pala siya noon sa parlor na yon. Dito ay sinabihan siya ni Higuruma na alam daw ng Judgment ang lahat ng pinaggagawa ng isang individual na nasa loob ng kanyang domain. Subalit hindi raw dapat masyadong mabahala si Yuji kasi wala raw siyang impormasyon ukol dito at nagdedepende raw ang hatol sa mga argumentong kanyang ibabahagi ngayon kay Yuji at sa ebidensya bigla ngayong lumabas na hawak-hawak ni Higuruma na nasa isang envelope. At aking gulat ni Yuji na nakita niyang bigla lamang lumabas ang envelope na may ebidensya. Sabi naman ni Higuruma na ibinigay daw ng Judgment ang deliberasyon na hawak-hawak niya ngayon at ang ebidensya ay hindi naman raw gaano nakakakumbinsi at hindi rin daw alam ni Yuji kung ano ang nasa loob ng envelope. At ang gagawin lang daw ni Yuji ay ang magsalita ng totoo para manalo at ma-prove niya ang kanyang pagiging inosente sa kasong to. At sa isipan ni Yuji na ang domain daw ni Higuruma ay isang trial court domain. At napansin niya rin na isa raw talagang abogado si Higuruma at pinoprosecute siya ngayon nito at ang unique na domain na to ay mahalin tulad raw sa sinabi ni Master Tengen sa kanya noon na noon daw ang domain expansion ay isang common na technique dahil noon ang domain ay hindi tulad sa ngayon na puro sure hit at deadly na mga domain. Dahil noon ang purpose raw talaga ng domain ay pinapa-obey ang mga taong kinulong sa kahit anong kondisyon o rules na inilagay sa loob ng domain. At ang paggawa ng domain expansion na nakamamatay ay nagre-require daw ng isang pambihirang skill. Kaya ang mga user ng domain expansion sa panahon ngayon ay nagdi-decrease na. Kaya sa isipan naman ni Yuji na ang domain raw talaga na to ay hindi talaga fatal at nagre-rely lamang sa mga rules at binding vow na inilagay ng user. Matapos niyan ay sinabihan na ni Higuruma si Yuji na may isa-isa raw silang pagkakataong gumawa ng statement. At pagkatapos raw ng statement ni Yuji, siya naman raw ang susunod na magbabahagi ng statement base sa mga ebidensya. At ang Judgment raw ang magdi-deliver ng hatol. Tanong naman ni Yuji na ano raw ang mangyayari sa kanya kung guilty raw ang magiging hatol sa kanya. Sagot naman ni Higuruma na wala raw siyang sagot ukol dito pero ito lang daw masasabi niya na may tatlo raw options si Yuji dito. Ito ang silence, confession at denial. At ang denial daw ay pwedeng samahan ng pagsisinungaling. Tugon naman ni Yuji na sabing so pwede akong magsinungaling sa korte. Sagot naman ni Higuruma na sabing kung ang lahat pa ng tao ay nagsasabi ng totoo, hindi na sana kailangan pa ng mga trials, wika ni Higuruma. Dagdag pa niya na kailangan na raw bilisan ni Eugene simulan ang kanyang depensa ukol sa nasabi ng Judgment kanina dahil medyo walang pasensya raw itong si Judgment. Kaya na may matapos ang sinabi ni Higuruma ay dito'y nag-iisip si Eugene ng gusto sa kung ano raw ang kanyang sasabihin dahil nakapunta raw talaga siya doon sa Maji Vegas at naglaro pa nga raw siya noon ng pachinko at sa tingin nga niya nga nanalo pa raw siya nito noon. Kaya na may ang pagsisinungaling raw ang tanging sagot para makawala siya sa kaso na to. Subalit hindi raw niya alam kung anong ebidensya ang meron si Higuruma. Kaya na may dahil sa sinabi ni Higuruma kanina na ang ebidensya raw ay
ay hindi necessary convincing ang naisipan ni Yuji ngayon na option 1 kung ang ebidensya raw ay hindi talaga nagpo-prove na pumasok siya noon ay ang tanging gagawin niya ay i-deny lang ang akusa. At sa option 2 kung ang ebidensya ay nagsasabi lamang na pumasok nga siya noon sa loob ng Maji Vegas, din maaaring irarason raw niya ay nakapasok siya nito noon dahil sa ibang rason. Subalit kung ang evidence naman ay ang option 1 at ang irarason niya ay nakapasok siya sa ibang rason noon, ay ang mangyayari ay parang hinuhukay lang daw niya ang sarili niyang libingan. Kaya naman kung sa option number 3 ay kung ang ebidensya ay nagsasabi talaga na hindi lamang siya pumasok kundi naglaro pa talaga ng pachinko, eh wala daw siyang magagawa. Pero pwede naman daw siya mag-confess, baka mahatulan pa raw siya ng mas magaang sentensya. Subalit hindi naman niya alam kung may ganito pa talagang proseso dito sa loob ng domain ni Higuruma. Matapos niya nagsalita na si Yuji na sabing, oo, pumunta ako sa pachinko parlor Maji Vegas pero pumasok lang ako doon para tumae, wika ni Yuji. So matapos ang kanyang rason na yon, ay ang naisipan ni Yuji ay ayaw niyang gawin ang option number 3 na mag-confess talaga, pero dahil sa kanyang sagot ngayon ay maaaring makagawa siya ng isang magandang impression kay Judge Man. Nang marinig ito ni Higuruma ay kaagad niyang kinuha ang ebidensya, at ang ebidensya ay isang larawan galing sa security camera na makikita na si Yuji ay nasa cash exchange window. Kaya na may sabi ni Higuruma na base sa larawan ay tila ba'y ganito ba raw talaga ang larawan ng natataina. Kaya na may labis na ikinainis ito ni Yuji nang sinabi iyon ni Higuruma. Dagdag pa ni Higuruma na base raw dito, ang rason ni Yuji ay masasabing hindi talaga kapani-paniwala. At ang totoo nga raw ay pumasok nga pala talaga si Yuji noon despite na underage pa ito. Sabi naman ni Yuji na wikang, so ano ang hatol sa akin ngayon? Sagot naman ni Higuruma na ang hatol sa kanya ay naaayon raw sa Article 170 Penal Code na ipinagbabawal ang pagpasok ng underage sa isang gambling. Subalit wala naman raw punishments para sa mga minors dito sa Japan, specifically kung nadawit ito sa mga tulad ng establishments na entertainments. Tugon naman ni Yuji ukol dito na hindi raw ito fair at sa isipan niya na tama ba talaga na option 3 na lamang ang kanyang pinili kanina. So sagot naman ni Higuruma na bagamat walang punishments, ang Japan naman daw ay nagbabawal ng gambling, kaya ang parlors at cash exchange ay magkaibang entity raw. At dahil ang trial lamang daw ni Yuji ay hindi sa gambling kundi ang tungkol lamang sa pagpasok nito noon sa parlor, ang dapat raw sanang ginawa ni Yuji kanina ay ang magsabing hindi pa siya nakakita ng parlor kailanman. At wika pa ni Higuruma na sabay pukpok sa kanyang gavel hammer na sabing, at ngayon ang hatol ay wika naman ng judgment na guilty confiscation. Maya-maya pa biglang bumalik sa normal ang lahat at nakawala na sila sa domain. At napansin ni Yuji na tila ba'y wala namang nag-iba sa kanya kahit guilty naman raw ang hatol sa kanya. Ngunit laging gulat niya nang inihagis at ibinato ni Higuruma ang kanyang hammer kay Yuji. At nagawa naman itong masangga ni Yuji. Maya-maya pa mabilis na sumugod si Higuruma at ang ibinatong hammer ni Higuruma na ngayon ay nasa itaas ni Yuji ay biglang nawala at biglang bumalik kay Higuruma na mas lumaki pa ang anyo nito at hinampas niya ito kay Yuji ng napakalakas na sinubukan pa sanang depensa ng ating bida ang kanyang sarili. Nang papatalsik siya ay napansin niya na nag-iiba nga ang size ng gavel hammer ni Higuruma at nagagawa niya rin itong mapawala at mapa-appear. At higit sa lahat ay napansin niya ngayon na hindi niya magawa-gawang makontrol ang kanyang curse energy. Kaya na may sinabihan siya dito ni Higuruma na sabing matigas ka. Sagot naman ni Yuji na oo, at yan lang ang tanging meron ako ngayon. Sa sumunod na panel ay pinakilala si Higuruma na isang 36 years old at noon ang tawag raw sa kanya ng kanyang mga kasamahan ay isang genius. Subalit ang pinaka nakamamangha raw sa kanya ay ang kanyang talento bilang isang sorcerer. Maya-maya pa mabilis na umatake si Higuruma na naiwasan naman ni Yuji at inilipat na naman ni Higuruma ang kanyang hammer sa kanyang kanang kamay at inatake na naman ang ating bida na dito'y mabilis pa rin iniwasan ni Yuji. Maya-maya pa sunod-sunod na mabilis na inilipat-lipat ni Higuruma ang kanyang hammer habang mabilisan namang napakawala na napakaraming atake kay Yuji. Subalit walang magawa ang ating bida kundi ang umilag na lang muna sa mga ataking to. Maya-maya pa nang ka-counter sana si Yuji ng isang elbow strike ay laking gulat niya na biglang humaba naman ang hammer ni Higuruma at nakuha niyang parang mahook si Yuji at nagawa niyang madistract ang position ni Yuji at natatras naman ang ating bida dito. So base sa mga atake ni Higuruma at sa kanyang domain ay masasabi talaga nating talented sorcerer talaga si Higuruma.
At sabi pa rito na sa loob lamang ng 12 days of awakening ni Higuruma sa kanyang curse technique ay nagawa na niyang matutunan ang paggawa ng barrier techniques tulad ng domain expansion at kagad niya ring natutunan ang pagkontrol ng curse energy na dahil dito ang kanyang lakas ay makukumpara na raw sa isang grade 1 sorcerer tulad ni Nanami at nakuha niya lang ang lahat ng yan sa pamamagitan ng pag-aanalisa. At bago pa nga raw siya nakapasok noon sa isang colony ay marami-rami na ring curse spirits ang kanyang napatay noon at nung nakapasok na raw siya sa isang colony ay nagawa raw ni Higurumang matalo ang mga nasa 20 players na sumubok noon na umatake sa kanya. Kaya na may sinabihan naman ni Higuruma si Yuji na sabing, "Di ka ba nakakagamit ng curse energy?" Sagot naman ni Yuji na wikang, "Oo, salamat sa iyo." Wika naman ni Higuruma na ang penalty daw ng confiscation ay temporaryong nagpipigil sa isang individual na gumamit ng curse techniques. At dagdag pa niya na ayon naman sa kanyang naoobserbahan ay wala raw curse technique si Yuji. Kaya parang na-switch raw ang effect na imbis na nagpipigil ito sa individual na gumamit ng curse techniques ay ang nangyayari naman dito ay napipigilan si Yuji gumamit ng curse energy instead of curse technique. Nasa isipan ni Higuruma na nakakabahala raw ito kung iisipin talaga. Dahil paano raw nagawa ni Yuji makipaglaban sa kanya na kahit walang curse energy at ang physical lang nakakayahan. Kaya napansin niyang kakaiba talaga ang raw power ni Yuji. At kung ang isa raw sorcerer ay hindi nakagagawang gumamit ng curse technique, ang abilidad naman nitong kumontrol ng curse energy ay nasisira. At kahit na nasa disadvantage si Yuji dahil sa hindi nito nakokontrol ang kanyang curse energy ngayon, ay mapapansin niyang tila ba tumagal pa si Yuji na normally sa lahat ng nakaharap niya noon ay natalo niya lamang ito sa isang blow lamang. Kaya na may kailangan raw niya talagang mag-ingat at tatalunin raw niya si Yuji ngayon ng buong pwersa. At mapapansin natin dito ang nag-iba na naman ang anyo ng hammer ni Higuruma at mas sumaba pa ang handle nito. Maya-maya pa mabilis na napakawala ng sunod-sunod na atake si Higuruma na mabilis na manginilag-ilagan ng ating bida. Matapos niyan ay biglang dahan-dahang pumunta si Yuji sa gilid ni Higuruma habang umiilag at nagawa niya mahawakan ang armas nito na ikinagulat ni Higuruma at sinubukan niya itong kunin. Subalit biglang nawala ang hammer kaya na may mabilis na umatras si Yuji at kaagad sinipa ang bathtub patungo kay Higuruma na mabilis naman itong binasag gamit ang kanyang hammer na gumawa ng isang distraction kay Yuji. Maya-maya pa laging gulat niya na biglang lumabas si Higuruma sa gitna na papaatake. Kaya ang ginawa niya ay dinipensahan niya lamang ang kanyang sarili sa napakalakas na atake ngayon ni Higuruma. At mapapansin natin mas lumaki pa ng gusto ang hammer nito. At dito'y pilit na iniinda ni Yuji ang bigat at lakas ng atake ngayon. Samantalang napamangha naman si Higuruma dahil tila ba'y parang nakikipaglaban daw siya sa isang parabang hindi mabasag-basag na manika. At sa isipan naman ni Yuji ay labis siyang kinabahan dito. At nababahala siya dahil napakalakas raw talaga ni Higuruma at kailangan niya ngayon ang kanyang curse energy. Kaya na may kailangan raw niya mag-isip pa dahil baka may weakness raw ito. Maya-maya pa sumigaw si Yuji na sabing, "Higuruma, gusto ko ng retrial." At matapos niyan ay bigla silang napadpad pabalik sa loob ng domain. Kaya na may sinabihan naman siya ni Higuruma na sabing, "Nakuha mo na ba?" At sagot naman ni Yuji na sabing, "Muntik na ako dun. Mabuti na lang ay nakakuha pa ako ng second trial." At sa isipan niya na ang judgment raw ay ang humahatol. Kaya kung tatanggi raw siya sa mga kasong isasampa sa kanya ay ibig sabihin ay walang choice ang judgment kung magre-request na naman siya ng retrial. Kaya nagsalita naman si Yuji na gusto kong umulit. Maya-maya pa biglang nagsalita ang judgment na sabing si Yuji Itadori ay kasalukuyang inakusahan ng mass murder sa Shibuya na nangyari noong October 31, 2018. Nang masabi ito ng judgment ay biglang nagbagong mukha ni Yuji na sabing, "Oo, ginawa ko yan at hindi ako nagsisinungaling at hindi ko rin ito i-deny," wika ni Yuji. Nang masabi ito ni Yuji ay biglang nagulat si Higuruma at nagalit naman ng gusto ang judgment na sabing guilty confiscation death penalty. At dito ay naghahanda na si Yuji. So pinakamatinding sentensya ang ibinigay sa ating bida ng judgment na ang death penalty. Makakayanan kaya ni Yuji ang susunod na namang atake sa kanya? Ano kaya ang magiging konklusyon sa labanang to? Matutunghayan natin yan sa susunod na episode ng Yuji vs Higuruma. Diyan lamang yan sa ating channel. Kaya kung nagustuhan niyo yung video ay maaari niyo pindutin yan si subscribe button at si bell icon para palagi kayong maging updated sa mga latest video natin. Maraming salamat. At bago muna natin tapusin ang video, shoutout sessions muna. This is Mr. Johnny again. See you on my next video. Arigatou gozaimasu. Jane!